Maraming senior ang hindi inaasahan ang lalim ng katahimikan kapag tumatanda na mag-isa. Noong bata ka pa, ang dami mong kasama. Maingay ang bahay, abala sa trabaho, may kausap araw-araw. Pero ngayon, tahimik. At hindi lahat ng tahimik ay mapayapa. Ang tanong na ngayon ay, paano ka magiging masaya kahit mag-isa? Pwede bang hindi ka malungkot kahit wala kang kasama sa bahay? Ang sagot, oo, pwede. Pero hindi ito nangyayari ng kusa. Kailangan ng kaunting diskarte, kaunting aksyon at kaunting pag-unawa sa sarili. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na pang-araw-araw na ugali na makakatulong para hindi ka malungkot sa pagtanda. Hindi ito mahirap, hindi rin ito mahal. Pero ang epekto, malalim, totoo at pangmatagalan. Minsan kasi, hindi lang sapat ang gising ka pa. Ang mahalaga ay may dahilan kang bumangon. Ang mga araw na walang laman ay parang walang kulay. Kaya't kung gusto mong bigyan ng bagong sigla ang bawat araw, makinig ka hanggang dulo. Sa huli may isang bonus na ugali rin akong ibabahagi. Isang simpleng bagay na pwedeng magbago ng buong linggo mo. Isa itong maliit na plano pero pwedeng maging malaking dahilan para ngumiti ka tuwing gigising. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw ay bagong nanonood at gusto mong makatanggap pa ng ganitong mga payo, imbitado kitang mag-subscribe. Hindi para lang dumami ang numero, kundi para hindi ka mahuli sa mga tips na tunay na para sa iyo, tunay na may malasakit sa mga kagaya mong nasa ginintuang edad. Ang pagiging masaya ay hindi lang para sa mga bata, at ang pag-iisa ay hindi dahilan para mawala ng saysay ang bawat araw. Sa totoo lang, maraming paraan para mapanatiling magaan, meaningful, at masaya ang buhay kahit sa kalagitnaan ng katahimikan. Hindi mo kailangang magbago ng lahat. Kailangan mo lang simulan ang ilang maliliit na ugali. Mga gawaing halos walang gastos pero may malaking balik sa isipan at damdamin. At kung sa panonood mo ng video na ito ay bigla mong naalala ang sarili mo, hindi iyon aksidente. Baka ito na ang tamang oras para bumalik ka sa sarili mo, sa pangangalaga mo sa katawan mo, sa pagdinig mo sa mga bagay na minsan mo nang kinalimutan. Tulad ng simpleng pagngiti sa salamin tuwing umaga o paglabas para lang masinagan ng araw. Kaya tara, isa-isahin natin. 6 na ugali. 6 na paraan para ang pag-iisa mo ay hindi maging kalungkutan, kundi kalayaan. At ang huli, isang bonus na hindi mo aasahan pero siguradong mapapangiti ka. Simulan na natin. Isang gumising ng may ritmo, hindi basta gising lang. Si Amelia ay 77 na. Dati siyang guro sa mababang paaralan at matagal ng balo. Sa unang taon matapos mawala ang asawa, wala siyang gana sa umaga, madalas siyang magising ng tanghali, walang direksyon at kakain lang kung kailan naaalala. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Pero isang araw, habang naghuhugas ng pinggan, napansin niyang parang hindi niya na naaalala kung anong araw na. Doon siya natauhan, hindi niya kailangang baguhin ang buong buhay niya. Kaya nagsimula siya sa maliit. Nag-set siya ng alarm tuwing alas 7 ng umaga. Pagkagising, inaayos niya ang kama. Sumisilip siya sa bintana, nilalanghap ang hangin. Gumagawa siya ng mainit na tsaa at minsan naglalakad sa palibot ng bakuran. Sa unang linggo, parang wala lang. Pero sa ikalawang linggo, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya. At sa ikatlong linggo, parang may sigla ulit ang mga umaga niya. Ang simpleng routine na ito, na noon ay parang walang kabuluhan, ang siyang naging pundasyon ng kanyang panibagong buhay. Ang umaga ay parang simula ng musika. Kapag maayos ang tono sa simula, maganda ang daloy ng buong araw. Kung gumigising kang parang wala ka sa sarili, madalas buong araw ay parang lutang. Kaya napakahalaga ng isang maliit ngunit matatag na umaga. Hindi mo kailangang magkaroon ng komplikadong schedule.
Pwede kang magsimula sa 3 simpleng hakbang. Gumising sa parehong oras araw-araw, ayusin ang kama mo at uminom ng tubig o tsaa habang tahimik na nakaupo. Ang mga simpleng ito ay parang paalala sa sarili mo na may kontrol ka pa rin sa bawat araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng structured na morning routine ay nakakatulong sa mental clarity, emotional stability, at physical health. Nakakabawas ito ng anxiety at nagpapataas ng focus. Kaya kahit hindi ka na nagtatrabaho o may mga anak na inaalagaan, huwag mong isipin na wala ka ng kailangang gawin. Ang pagkakaroon ng ritmo sa umaga ay paraan ng pagbibigay halaga sa sarili. At higit sa lahat, ito ay paalala. Ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng araw mo. Hindi man kasing aktibo ng dati ang buhay, pwede pa rin itong maging makabuluhan. Minsan ang tahimik na tasa ng tsaa sa liwanag ng umaga ang siyang bumubuo ng pinakaimportanteng bahagi ng araw. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka tuwing umaga, subukan mong balikan ang sarili sa pamamagitan ng isang simpleng routine. Baka katulad ni Amelia, matuklasan mong hindi mo kailangang may kasama para muling maramdaman na buhay ka pa rin at may silbi ang bawat pagising. 2, igalaw ang katawan kahit konti araw-araw. Maraming seniors ang unti-unting humihinto sa pagkilos habang tumatanda. Natural lang daw ito, sabi ng ilan. Pero ang hindi alam ng marami, ang sobrang pag-upo, araw-araw na kawalan ng kilos, ay parang paunti-unting pagputol sa lakas at sigla ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa World Health Organization at National Institute on Aging, ang kahit simpleng physical activity araw-araw ay may malalaking benepisyo. Pinapalakas ang puso, pinatatatag ang mga buto, pinapabuti ang tulog, at pinakamahalaga, pinoprotektahan ang utak mula sa dementia at cognitive decline. Sa madaling salita, ang kilos ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa isipan. Hindi kailangang lumabas ng bahay para lang makagalaw. Pwede kang maglakad sa loob ng bahay, gumawa ng banayad na stretching habang nanonood ng TV, o kahit paulit-ulit na pagtayo at pagupo mula sa silya. Lahat ng ito ay counted na bilang ehersisyo. Isipin mo ang katawan mo na parang makina. Kapag matagal na hindi pinapaandar, mas mabilis itong kinakalawang. Pero kapag palagi mong pinapakilos, kahit dahan-dahan lang, mas nagiging magaan ang bawat galaw. Ang simpleng 10 minutong lakad sa umaga ay pwedeng maging dahilan kung bakit mas madali kang makakaakyat sa hagdan o hindi ka agad hinihingal sa simpleng gawain. May mga senior na nahihiyang magsimulang muli. Sinasabi nilang, matanda na ako, mahina na ako, o baka madapa ako. Pero tandaan mo, walang masama sa dahan-dahan. Mas mahalaga ang konsistensya kaysa sa bilis. Mas mabuting gumagalaw kahit kaunti araw-araw kaysa sa biglang buhos tapos 1 linggo namang walang kilos. Kung may problema sa tuhod o balakang, may mga tinatawag na seated exercises na pwedeng gawin habang nakaupo. Pwede ring gumamit ng tungkod habang naglalakad o sumandal sa pader habang naguunat. Maraming paraan basta may kagustuhan. Pati ang gawaing bahay gaya ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis o pagdidilig ng halaman ay may ituturing na aktibong kilos. Huwag mong maliitin ang mga ito. Kapag ginawa ng may pagtuon at regularidad, nagiging bahagi ito ng pangangalaga sa sarili. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang nagsabi na kahit ang paglalakad ng 15 hanggang 30 minuto bawat araw ay makapagpapababa ng risk ng high blood pressure, stroke at type 2 diabetes. At kung may kasama kang gumagalaw, mas mataas ang tsansa mong magpatuloy dahil may inspirasyon at suporta. Kaya kung may kaibigan o kapitbahay na pwedeng makasama sa paglalakad, mas mainam. Pwede ka ring gumawa ng simpleng checklist. Halimbawa, ngayong araw 3 beses akong tatayo at iikot sa sala. O kaya, mag-unat ako tuwing pagkatapos kumain.
Kapag may malinaw kang layunin, mas may motibasyon kang gumalaw. At kapag natapos mo ito, may pakiramdam kang may naabot ka. Kahit maliit, ito'y tagumpay pa rin. Ang paggalaw ay parang paalala sa katawan mo na may silbi pa ito, na hindi pa ito dapat kalimutan. Na kahit anong edad mo, may pwesto ka pa rin sa mundo. May kakayahan ka pa rin magdesisyon para sa sarili mong kalusugan. Sa bawat hakbang, bawat galaw, pinapalakas mo ang paniniwala mo sa sarili mong kakayanan. Kaya sa araw na ito, kahit 5 minutong stretching lang, kahit paglalakad papunta sa gate at pabalik, subukan mong igalaw ang katawan mo. Hindi mo man agad maramdaman ang epekto, pero ang katawan mo, makikinig yan. Basta tuloy-tuloy, araw-araw. 3, makipag-usap kahit sa maliliit na paraan. Si Mang Ruel ay 81 na. Dati siyang karpintero, palakaibigan at maraming barkada noong araw. Pero matapos siyang magretiro at pumanaw ang kanyang asawa, unti-unti siyang nanahimik. Wala na raw siyang makausap. Ang mga anak niya ay abala sa kanilang pamilya at ang mga dating kasamahan ay bihira na kung bumisita. Kaya araw-araw tahimik ang bahay, TV lang ang kasama. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke, may bumati sa kanyang tindera. "Ang sipag mo pa rin, Lolo," sabi nito. Napangiti siya. Isang simpleng bati lang, pero parang binuhay ang katahimikan sa puso niya. Pag-uwi niya, napaisip siya. Kailan nga ba huli siyang nakipagkwentuhan ng totoo? Simula noon, ginawa niyang misyon ang makipag-usap kahit sa maliliit na paraan. Nakikipagkumustahan siya sa mga tindera, nakikipagbiruan sa tanod, at minsan, tumatawag sa kaibigan niyang si Aling Dory para lang kamustahin ang alaga nitong aso. Hindi kailangang maging mahaba ang usapan, hindi rin kailangan ng maraming tao. Kahit isang simpleng kumusta o pagngiti sa cashier ay may epekto. Ayon sa mga pag-aaral, ang social interaction, kahit maikli, ay nagpapalakas ng emotional well-being. Ipinapakita ng research mula sa University of Chicago na ang pakikipagkapwa ay kasing halaga ng ehersisyo o tamang pagkain pagdating sa kalusugan ng puso at isipan. Kung ikaw ay madalas nasa bahay at iniisip mong wala ka nang makakausap, tandaan mo, may teknolohiya na ngayon. Maaring hindi ka sanay sa cellphone or video call, pero maraming simpleng paraan para makipag-ugnayan. Pwede kang mag-text, magpadala ng voice message o makisali sa group chat ng inyong barangay. At kung hindi ka techie, huwag kang mahiya. Baka may apo o kapitbahay na pwedeng magturo sa'yo. Kung hindi ka sigurado kung paano magsimula, subukan mong bumati sa mga pamilyar na mukha kapag lumalabas ka. Isang simpleng, "Magandang umaga po," ay pwedeng maging simula ng koneksyon. Minsan, ang isang tanong lang gaya ng, "Saan ka bumibili ng murang gulay?" ay nauuwi na sa isang masayang usapan. Ang mga ganitong ugnayan ay hindi lang basta aliw. Ayon sa UCLA Loneliness Study, ang pakiramdam ng koneksyon sa iba ay nagpapababa ng depresyon at anxiety. Nakakatulong din ito para gumanda ang tulog at tumibay ang memorya. Kaya huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Sa bawat taong kinakausap mo, may naibabahagi kang presensya at karunungan. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ikaw ba may nakausap ka na ba ngayong linggo? Kung oo, sino? At kung hindi pa, anong maliit na hakbang ang kaya mong gawin bukas? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Dahil baka ang kwento mo ay maka-inspire din sa iba na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan. At kung andito ka pa rin sa panonood ng video na ito, mag-comment ka ng salitang "Kumusta" sa baba. Tingnan natin kung ilan sa atin ang handang magsimula muli kahit sa isang simpleng usapan lang. Hindi kailangang maging magarbo ang koneksyon. Ang kailangan lang ay tao sa puso. Dahil kahit sa katahimikan, pwede pa ring may marinig na tinig ng pagkakaibigan, paggalang at pag-aaruga. 4, gumawa ng bagong natututuhan o hobby. Kapag ang utak ay hindi ginagamit,
ito'y unti-unting humihina. Parang kalamnan, kailangan itong ginagalaw, hinahamon at pinapaandar araw-araw. Maraming seniors ang iniisip na wala na silang dapat pag-aralan. Pero ang totoo, ang pagkatotoo ay hindi natatapos kahit kailan. Sa katunayan, ito'y isa sa mga pinakamabisang paraan para maiwasan ang cognitive decline at mapanatili ang sigla ng isipan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Alzheimer's Association, ang mga seniors na patuloy na nag-aaral o may mental engagement ay mas mababa ang risk na magkaroon ng demensya. Hindi mo kailangang mag-enroll sa kolehiyo o kumuha ng formal na kurso. Minsan, sapat na ang simpleng bagong hobby na nagpapasigla ng isip, tulad ng pagbabasa ng bagong genre ng libro, paggawa ng puzzle, pag-aaral ng bagong salita bawat linggo, o kahit panonood ng documentary tungkol sa kakaibang lugar. Halimbawa, si Aling Sita, 73 anyos, ay dating mananahi. Matapos siyang magretiro, akala niya tapos na ang kanyang araw ng paglikha. Pero isang araw, nakita niya sa telebisyon ang isang feature tungkol sa calligraphy. Naaliw siya sa ganda ng sulat kamay at sinubukang matuto sa YouTube. Sa simula, parang walang saysay, pero matapos ang ilang linggo ng pagsasanay, natuto siyang gumawa ng greeting cards para sa mga apo niya. Hindi lang niya na-exercise ang utak niya, napasaya pa niya ang pamilya. Ang bagong kaalaman ay hindi lang pampatalas ng isip. Nakakatulong din ito sa emosyonal na kalusugan. Kapag may bago kang natututunan, may bago kang inaabangan, may bago kang napag-uusapan sa iba, at higit sa lahat may bagong saysay ang mga araw mo. Kung hindi mo alam kung saan magsisimula, tanungin mo ang sarili mo, anong bagay ang lagi kong gustong subukan pero hindi ko nabigyan ng oras? Maaaring ito'y gardening, pagsusulat ng maikling kwento, pagbe-bake ng simpleng tinapay, o pagsubok sa digital photography gamit lang ang cellphone mo. Kahit anong bagong bagay na makakapukaw sa isip at damdamin mo ay isang magandang panimula. Maaari ka ring sumali sa mga online learning groups or local hobby clubs. Maraming barangay ang may mga programa para sa seniors, minsan libre pa. May mga app din ngayon tulad ng Duolingo para sa mga gustong matutong muli ng ibang wika. Isang salita bawat araw, isang bagong connection sa mundo. Hindi kailangan ng malaki o mamahaling kagamitan para matuto. Ang kailangan lang ay bukas na isip at pusong handang tumanggap ng bago. Sa bawat natututunan mo, hindi lang utak mo ang pinapalakas, pati puso mo'y sumisigla. Dahil habang buhay ang pagkatuto, buhay din ang pag-asa. Kaya kung may oras ka ngayon, umupo ka sandali. Isipin mo, anong bagong bagay ang gusto mong subukan? Isang salita, isang recipe, isang laro? Simulan mo ngayon, baka dito mo matuklasan ang panibagong sigla na matagal mo nang hinahanap. 5, magsulat o mag-journal ng pasasalamat. Ang dami na nating pinagdaanan sa buhay at habang tumatanda, mas marami tayong naaalalang sakit, pagkawala at panghihinayang. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may puwang pa rin para sa pasasalamat. Ayon sa mga eksperto, ang regular na pagpapahayag ng gratitude ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapanatiling matibay ang kalooban at positibo ang pananaw sa buhay. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Medical School na ang mga taong nagsusulat ng kanilang pasasalamat, araw-araw ay mas mababa ang antas ng stress, mas mahimbing ang tulog, at mas masaya sa kabuuan. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso o paglimot sa mga problema. Ito ay tungkol sa sadyang pagpili na bigyang pansin ang mga bagay na nananatiling maganda sa kabila ng lahat. Isang senior na nagngangalang Mang Ernesto ang dating laging galit at tahimik. Balo siya at madalas ay hindi lumalabas ng bahay. Pero nang makausap siya ng isang health volunteer sa barangay, binigyan siya nito ng isang simpleng notebook. Sinabi sa kanya, isulat mo lang araw-araw ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa simula, halos wala siyang maisulat.
Pero habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nadagdagan ang kanyang listahan. Mula sa kape sa umaga hanggang sa simpleng bati ng kapitbahay hanggang sa pagdinig ng paboritong kanta sa radyo. Unti-unti, nagbago ang kanyang pananaw. Mas naging magaan ang pakiramdam niya at sa bawat pahina ng kanyang journal, para bang may nabubuong panibagong lakas. Ang pasasalamat ay hindi laging malalaki. Hindi kailangan ng regalo o espesyal na pangyayari. Minsan sapat na ang pagiging buhay, ang simoy ng hangin, ang pagbangon ng walang iniinda. Ang pagsulat ng pasasalamat ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makita ang kabutihan sa simpleng bagay at iyon ang nagbibigay saysay sa bawat araw. Kung ayaw mo magsulat, pwede ka ring magsalita ng pasasalamat tuwing umaga. Habang nagkakape, banggitin mo sa sarili mo ang 3 bagay na nagpapasaya sa'yo. Maaaring maliit lang ito sa paningin ng iba, pero malaking hakbang ito patungo sa mas magaan na puso. Ayon sa Psychology Today, ang grateful thinking ay may direktang epekto sa pagbababa ng cortisol, ang stress hormone sa katawan, kaya't hindi lang ito mental o emotional na ginhawa, kundi pisikal din ang benepisyo. Kapag natututo tayong magpasalamat, mas lumalawak ang pangunawa natin sa buhay at mas nagiging matatag tayo sa pagharap sa mga pagsubok. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, subukan mong magsulat, hindi kailangang mahaba. 3 linya lang. Nagising ako ng walang sakit. May tumawag sa akin ngayong hapon. Masarap ang ulam namin. Basta totoo at galing sa puso. Sa bawat araw ng pasasalamat, pinapalalim mo ang koneksyon mo sa sarili. At kapag mas kilala mo ang sarili mo, mas nagiging buo ka kahit mag-isa. Tandaan, ang taong marunong tumanaw ng pasasalamat ay bihirang malungkot ng matagal. 6, magbigay sa iba kahit kaunti, kahit simpleng paraan. Si Aling Remy ay 82 taong gulang. Dating nurse sa isang munisipal na ospital, sanay siya sa pagbibigay, sa pag-aalaga, sa walang sawang serbisyo sa iba. Pero matapos siyang magretiro, unti-unting naramdaman niyang parang wala na siyang halaga. Ang mga anak niya ay may kanya-kanyang buhay. Ang bahay niya, dating puno ng tawanan, ay tahimik na ngayon. Sa araw-araw mag-isa siyang kumakain at nanonood ng TV. Hanggang isang araw may batang kapitbahay na lumapit sa kanya at humiling ng tulong sa school project. Nagulat siya pero natuwa. Tinuruan niya ang bata kung paano gumawa ng simpleng presentasyon at sa hindi inaasahang paraan nabuhay ang dating sigla sa kanyang katawan. Simula noon, nagpresenta siyang magturo sa ilang bata sa kanilang barangay. Hindi formal, hindi araw-araw, pero sapat para madama niyang may silbi pa siya. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang pagtulong sa iba ay hindi lang nakakatulong sa komunidad, nakakapagpagaan din ito ng loob ng mismong nagbibigay. Ayon sa Stanford Center on Longevity, ang seniors na regular na tumutulong sa iba sa anumang paraan ay mas mababa ang tsansa ng depression at mas mataas ang sense of purpose. Hindi kailangang mag-volunteer sa malalaking organisasyon para maramdaman mong may ambag ka. Minsan sapat na ang simpleng pagtulong sa kapitbahay na magbuhat ng grocery o ang pagtawag sa isang matagal ng kaibigan para kamustahin siya. O kahit ang pag-share ng lumang recipe sa mas batang kamag-anak. Ang pagbibigay ay hindi laging material. Ang oras mo, ang atensyon mo, at ang iyong karanasan ay mga kayamanang hindi kayang tumbasan ng salapi. Kapag ibinahagi mo ito, hindi lang iba ang natutulungan mo, pati sarili mo. Bumabalik ang tiwala sa sarili, bumabalik ang saya, at higit sa lahat, bumabalik ang pakiramdam na bahagi ka pa rin ng isang mas malaking kabuuan. Subukan mong tanungin ang sarili mo. Anong bagay ang kaya kong ibahagi ngayon? Maaaring hindi ito malaking bagay. Maaaring isang ngiti lang, o isang tip sa mas batang kapitbahay, o isang simpleng mensahe ng pag-asa sa kaibigan mong matagal ng tahimik. Lahat ito ay pagbibigay, at lahat ito ay may epekto. Ang pagbibigay sa iba ay parang ilaw.
Kapag pinailaw mo ang kandila ng iba, hindi nababawasan ang ilaw mo. Sa halip, mas lumiliwanag ang paligid. Kaya ngayong linggo, gumawa ka ng isang hakbang. Hindi para magpakitang tao, kundi para muling madama na may pwesto ka pa sa mundong ito. Na kahit tahimik ang paligid, hindi ka tahimik sa loob. Dahil may puso kang handang magbahagi. Sa huli, ang pag-ibig at koneksyon ay hindi lang basta tinatanggap. Mas malalim ang epekto kapag ito ay ibinibigay mo mismo. At kung ginagawa mo ito araw-araw, kahit kaunti, kahit simpleng paraan lang, mapapansin mong mas buo, mas masaya, at mas malakas ang pakiramdam mo kahit mag-isa. Bonus, magplano ng maliit na abangan mo tuwing linggo. Hindi lang ang katawan at isipan ang kailangang alagaan sa pagtanda, pati ang emosyonal na sigla. At isa sa pinaka-epektibong paraan para mapanatili ito ay ang pagkakaroon ng bagay na inaabangan. Isang simpleng plano, isang aktibidad na alam mong darating, ay may kapangyarihang magbigay saysay sa mga darating na araw. Maaring ito ay isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa tuwing linggo. Paglalakad sa park, panunood ng paboritong programa, pakikipagmeryenda sa kaibigan, o simpleng pagtawag sa anak mo sa malayo. Hindi kailangang magastos o komplikado. Ang mahalaga, ito ay isang sandaling nagbibigay ng aliw, sigla at direksyon sa linggo mo. Ayon sa mga psychologists, ang pagkakaroon ng tinatawag na positive anticipation ay nagpapataas ng dopamine levels sa utak. Ibig sabihin, kahit hindi pa nangyayari ang inaabangan mong bagay, nagsisimula na itong magbigay ng saya sa'yo. Ang epekto nito ay hindi pansamantala. Ito ay nagbibigay ng mas matibay na emosyonal na katatagan. Sa pagtanda, maraming araw ang tila pare-pareho. Gigising, kakain, manonood ng TV, matutulog. Pero kapag may inaabangan ka, nagkakaroon ng dahilan ang bawat araw. Ang pag-aabang ay parang ilaw sa dulo ng linggo. Hindi man ito grandeng kaganapan, sapat na itong maging inspirasyon. Pwede kang gumawa ng Sunday list. Ilagay mo roon ang mga gusto mong gawin tuwing weekend, kahit isa lang bawat linggo. Maaaring ito ay, linggo ngayon, tatawagan ko ang pinsan kong si Linda. O magluluto ako ng espesyal na almusal para sa sarili ko. O kaya naman, manonood ako ng lumang pelikulang paborito ko. Ang layunin ay hindi maging abala, kundi magkaroon ng dahilan. Dahilan para bumangon. Dahilan para ngumiti. Dahilan para sabihing, may inaabangan ako. Kung gusto mong palalimin pa ito, pwede kang magtanim ng halaman at tignan ang paglaki nito tuwing linggo. O gumawa ng scrapbook, kwento o photo album na unti-unting binubuo linggo-linggo. Sa ganitong paraan, ang mga darating na araw ay hindi na lang basta lumilipas, kundi may hinahantungan. Tandaan, ang buhay ay hindi palaging malalaking tagumpay. Minsan, ang pinakaimportanting bagay ay ang pagkakaroon ng isang maliit na kasiyahan na laging nakalaan. Kaya ngayong linggo, magplano ka, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Dahil karapatan mong sumaya, karapatan mong may inaabangan. At habang may inaabangan ka, may dahilan kang mabuhay ng may sigla araw-araw. Pangwakas, may pag-asa pa rin kahit tahimik ang paligid. Ngayong narinig mo na ang 6 na ugali, kasama ang isang bonus na maaring magbigay liwanag sa iyong linggo, sana'y nahanap mo ang kahit isang bagay na tumama sa puso mo. Baka ito ang unang beses na naramdaman mong naiintindihan ka. O baka ito ang paalala na matagal mo nang kailangan. Ang pagtanda ng mag-isa ay hindi kailangang maging mabigat. Oo, may mga araw na tahimik. Oo, may mga sandaling tila nakakapanlumo ang katahimikan. Pero sa bawat araw na dumarating, may pagkakataon kang pumili. Tatanggapin mo ba ang katahimikan bilang kalungkutan o gagawin mo itong sandata ng katahimikan na may saysay? Sa pagpili ng mga ugaling ito araw-araw, unti-unti mong binubuo ang sarili mong tahanan ng kasiyahan. Walang sino man ang perpekto. May mga araw na madali,
May mga araw na mabigat, pero sa bawat simpleng gawain, pagbangon sa tamang oras, pagkilos kahit kaunti, pakikipag-usap sa ibang tao, o pagtanaw ng pasasalamat, unti-unting lumalakas ang loob mo. At bawat hakbang na ginagawa mo ay patunay na hindi ka nawawala, na may direksyon ka pa rin, na ang buhay mo ay hindi natatapos sa pag-iisa, kundi nagsisimula sa panibagong paraan ng pagkakaroon ng saysay. Kung isa ka sa mga nanood hanggang sa dulo, gusto naming malaman kung alin sa mga ugaling ito ang gusto mong simulan. I-share mo sa comment section sa ibaba. Dahil maaaring may isa pang nanonood na kagaya mo at ang kwento mo ang siyang magiging inspirasyon nila. At kung sa tingin mo ay may kaibigan kang makikinabang din sa video na ito, paki-share ito sa kanila. Ang isang maliit na video ay maaaring maging malaking pagbabago sa pananaw ng iba. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inaanyayahan ka naming sumama sa aming komunidad. Sa gintong edad, hindi ka nag-iisa. Narito kami para sa isa't isa. Ang bawat araw ay bagong pahina. Ang bawat ugali na pipiliin mo ay isang panibagong linya ng lakas at pag-asa. At habang pinipili mong bumangon araw-araw, kahit walang ibang nakakakita, ikaw pa rin ay lumalaban. At diyan nagsisimula ang tunay na kabayanihan. Kaya salamat. Salamat sa pakikinig, salamat sa paglalaan ng oras para sa sarili mo. Huwag mong kalimutang ipagmalaki ang sarili mo. Dahil kung narating mo ang video na ito hanggang dulo, may lakas kang mas higit pa sa akala mo. Magkita tayo muli sa susunod na video. Hanggang sa muli, maging ligtas ka at manatiling buo ang loob mo.